Welcome to Nagoya, Japan! Merong eroplano dyan sa may gitna. Boeing. So, nandito na tayo ngayon sa harap ng Mitetsu Line. So, dito tayo sasakay pag pupunta na tayo ng Nagoya Station. Nakabili na tayo ng Famichiki. Ang ganda. Amazing. Makikita kayo ganitong magandang view. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Nandito na naman tayo sa airport kasi pupunta na naman tayo. Lalabas na naman tayo ng bansa. Today it's January 9 and it's already 5:17 in the morning. Ang flight natin is 7:45. Pero ang ating boarding time is 6:30. So, meron tayong 1 hour and 30 minutes dito sa lounge. Papahinga lang tayo while we are waiting. So, today, ang trip natin, babalik tayo ng Japan. Pero, sa different lugar naman. Diba, sa previous vlog natin, pumunta tayo ng Fukuoka last November to experience Seoul. And this time, for 2026, we're kicking the year off. Pupunta tayo ng Nagoya, Japan. So, ngayon, we're waiting for the flight. Nandito tayo ngayon sa Marhaba Lounge para spend ng time while we are waiting for our flight. Magkita-kita tayo sa Nagoya. Hi guys! Welcome to Nagoya, Japan! Kakarating lang natin sa Chubu International Airport. Time check, it's already 1:34 ng hapon. And ang weather is 7 degrees. So, malamig siya guys. Actually, nung lumabas kami ng plane, dumaan kasi kami sa hindi siya sa connecting tube or keme. Doon kami dumaan sa baba mismo. So, pagbaba ko ng plane, ramdam ko yung lamig. So, ang ginawa ko, right after nung pagpasok dito ulit sa airport, nagsuot na ako ng heat tech kasi hindi ko carry yung lamig kanina guys kasi long sleeve lang yung suot ko. At ngayon, kukunin natin ang ating luggage na then mag-transfer tayo sa Terminal 1 papunta ng Nagoya Station. Let's go! Tapos na tayo sa immigration. Nakuha na din natin ang ating luggage. So, andito na siya. At ngayon, lilipat tayo ng Terminal 1 kasi dun yung train station papunta ng Nagoya City. Right ng paglampas mo ng customs, ganon, pagkakuha mo ng luggage, makikita mo din naman agad yung exit, which is, yun yung exit, arrival lobby. Tapos pag exit mo doon, makikita mo din naman may mga shuttle, may shuttle dyan, papunta ng Terminal 1. Tapos, kung ayaw mo naman mag-shuttle, pwede din maglakad ka papunta ng Terminal 1, kita mo yung elevator, aakyat ka dyan sa elevator, tapos dire-diretso ka lang doon sa paglakad, sa taas, dire-diretso ka lang doon hanggang sa makarating ka sa Terminal 1. Kasi malapit lang naman guys yung Terminal 2 sa Terminal 1, so may option kang mag-terminal shuttle or maglakad. Yan, makikita nyo din naman agad yung mga naghihintay na shuttle bus. Pero, sige, maglakad tayo. Ito guys yung sinasabi ko, di ba? Aakyat ka dito sa elevator, tapos lulusot ka hanggang doon, tapos lalakarin mo guys yung doon pa sa likod, tapos papunta dun sa may Terminal 1. So dito na tayo guys, dun sa mismong lakaran, papunta ng Terminal 1. I think alam ko na yung reason kung bakit yung iba sa mga tao dun hindi sumasakay ng shuttle and mas pinipili nila na maglakad kasi right ng pagpasok mo dun ka na sa taas, dito mo kasi makikita yung Flight of Dreams. Ayan, ito siya guys. So, merong eroplano dyan sa may gitna. Parang nagiging tourist spot na din siya. Tapos dito sa loob, meron ding mga kainan. Meron ditong Lawson. And meron din ditong Starbucks. Try natin na pumunta dun sa Flight of Dreams. Alam ko free of charge lang yon. So, para maipakita ko din siya sa inyo kung ano yung itsura niya dun sa loob. Kasi dun sa baba, meron ding mga restaurants actually. So, kung nagugutom kayo,
pwede kayong maglakad papunta dito sa taas, tapos check nyo yung mga restaurants, choices of restaurants na pwede nyong kainan. Boeing. Ay. Tapos may park, may mini park din sa mga bata. Ayan guys, sa loob, merong choices of restaurants. Ayan o, may iba-ibang kainan dun guys sa loob. Kung pagdating nyo mismo dito sa Nagoya, nagutom kayo, pwede kayong dumaan dito sa Flight of Dreams. Ito yung mga shops sa mismong Flight of Dreams. Ayan o, may different kainan. Tapos may cafes. And then yung mismong sa first floor, dun yung flight park. Dun yung malaking airplane kanina na ginawang parang amusement park. So maglalakad lang tayo, punta ng Terminal 1. Tapos diretso na tayo ng Nagoya City. Kasi mag-iikot-ikot pa tayo, sayang yung araw. Let's go, buti na lang malamig. Di ka naman guys mapapagod maglakad kasi may walkalator naman sila. So kung di mo naman bet mag-walkalator, pwede ka dumaan dito sa gilid. Nakarating na tayo ng Terminal 1. So very accessible lang siya guys, no? From Terminal 2. Kasi very connected lang naman siya. So dire-diretso ka lang ng paglalakad. You have the option naman if you want to ride the shuttle or if you want to walk. So you have the liberty to choose. Kasi kung mag-shuttle ka, hindi mo madadaanan yung Flight of Dreams. Siguro option siya for yung mga nagmamadali. So kung hindi ka naman nagmamadali, pwede ka maglakad, tapos madadaanan mo yung Flight of Dreams, tapos pwede kang kumain sa mga restaurants doon. So ngayon, nandito na tayo sa Terminal 1. Ang una kong gagawin, mag-withdraw tayo ng pera. Tapos right after nun, sakay tayo ng local train papunta ng Nagoya Station. Dito, mag-withdraw tayo dyan. Hindi na pala ako guys kumuha ng or nag-book ng pocket wifi. Ang binuko na lang ay eSIM kasi it's very accessible and very convenient. Kasi pagkalapag mo dito sa Japan, meron ka agad signal. Hindi mo pa hihintayin, na ma-pick up yung pocket wifi mo before you get a signal, and much cheaper compared to pocket wifi. Tapos na ako guys mag-withdraw. Nag-withdraw lang ako ng 50,000 yen. So ang equivalent nun in peso, it's like around 19,000 mahigit. So nandito na tayo ngayon sa harap ng Mitetsu Line. So dito tayo sasakay pag pupunta na tayo ng Nagoya Station. Ito yung Mitetsu Line. So dito kayo sasakay if pupunta na kayo ng Nagoya Station. So guys, yung counter kapag bibili kayo ng ticket. So ako kasi meron na akong nabook na transfer from dito sa airport going to Nagoya Station. Yung Mitetsu Chubu Centrair Express ticket. So mabubook nyo siya for only 373.4. So, mas mura siya guys pag binook nyo sa Klook kasi pag dito kayo pumila, it's like around 600 pesos pag na-convert in peso. So, mas makakatipid kayo pag nag-book kayo sa Klook. Ang gagawin ko lang, i-redeem ko lang yung voucher. Papakita ko guys sa inyo. Diba ito na yung na-book? So, gagawin mo lang is claim voucher, tapos click mo yung link dito. Tapos, may papakita na siyang website. I-click mo lang din to yung adult ticket. Then, papakita niya yung QR code. And yung QR code, guys, is valid lang siya for 5 minutes. Every 5 minutes lang siya valid. So, gagawin natin is scan na natin siya dun. Scan na natin siya dun sa may mismong QR code reader. Okay. And pag nakapasok na tayo guys, dito tayo sa red. Truck number 3, dito sa left side. Dito yung papunta ng Nagoya Station. So dito tayo maghihintay dito sa loob. Departure is 14:47. May nakalagay naman na train departure sa taas. Yung next nalis ng train is 14:47. So it's 2:47. It's already 2:21. So dito lang tayo guys maghihintay ng train going to
Nagoya. Dito guys sa loob, merong waiting area. Tapos meron ding vending machine. Daming vending machine sa Japan. Ayan. Tapos dito may heater. Kasi medyo mainit dito. Ako pa lang naghihintay dito guys sa may platform. Wala pang tao. Medyo matagal pa yung dating ng train. Pero hintayin na lang natin dito kasi malamig naman. And approximate travel time from here going to Nagoya Station is 40 minutes. Katulad siya ng pag bumiyahe ka ng going to Tokyo, ganun. Kasi ganun din yung tagal from the Narita Airport going to, let's say, Ueno. Ganun din siya katagal. Ang pinaka maganda na airport na napuntahan ko so far dito sa Japan is yung Fukuoka. Kasi sobrang lapit niya lang, sobrang convenient, like 15 minutes. Paglabas mo ng airport, 15 minutes lang nandun ka na sa Hakata area or sa mismong Fukuoka City. So, ang bilis lang niya. Pero ang ibang airports dito like Osaka, Tokyo, Nagoya, medyo malayo siya sa mismong city. So, naka-check-in na tayo dito sa ating hostel which is yung 9 hours Nagoya. Nandito ako ngayon sa second floor kasi nandito yung luggage area kung saan natin pwede iwan yung mga gamit natin. Kung gusto mo mag-check ng gamit mo sa maleta mo para pumili ng damit, pwede kang umupo dyan. Tapos, ito yung luggage cabinets. So, ito yung space ko guys. So, malaki siya kasi kasya yung malaki kong maleta. Oh. Ayan. So, nandito lang yung gamit ko. Tapos, mabubuksan mo siya guys. Gamit yung, yung binibigay na parang type of key card. Tapos, may QR code siya dito. Kung saan pwede mong iscan dito. Dito mo isa-scan para mabuksan mo yung iyong locker. So, ganun siya guys. Meron siyang different floors actually. Ayan, pakita ko sa inyo. May different floors siya guys. Yung first floor, nandun yung reception. Second floor, nandito yung locker and shower area. Tapos sa 7th floor, 8th floor, 9th floor, nandun yung sleep pods. Tapos sa 10th floor, yung lounge area or tambayan pa ata, rooftop, ganon. Tapos guys, separate yung elevator ng lalaki sa elevator ng babae. Actually guys, dito sa baba, kung nandun ka sa may lobby area, ang elevator na to is pambabae. Yan, sa left side ang panlalaki. Nabuko tong hostel na to sa Agoda for 6,300 for the entire stay na natin yun ng 4 nights and 5 days. Mag-ano na tayo? Mag-explore na tayo sa city, mag-try na tayo mag-ikot-ikot kasi anong oras pa lang ba? 3:30 pa lang ng hapon. So, mag-explore muna tayo. Start na natin ang ating Nagoya itinerary. Let's go! Nakalabas na tayo ng hostel and grabe yung lamig, so napapuffer jacket na ako. Ngayon guys, pupunta tayo sa Osushu Tengai Shopping Street. Pero before tayo pumunta doon, dadaan muna tayo ng Family Mart kasi wala pa tayo kain simula kanina. So, pasok tayo dito sa loob. Bili muna tayo ng Famichiki. Ano kayang ating kakainin? Ano to? Drinks ba to? Parang juice. Tapos mamayang gabi na tayo mag-conveni run. Nakabili na tayo ng Famichiki. And bukod dito guys sa Famichiki, bumili tayo ng fruit juice. And alam nyo ba guys, pag ang packaging sa Japan, kung ang nakikita nyo sa packaging is ito yung mga actual picture ng juice, ibig sabihin nun, real fruit juice siya. Masarap nito. Tapos parang may slices pa siya ng prutas sa loob. Pag kinigup mo siya. Pop. Nakababa na tayo ng Kamimaizu Station and naglakad lang tayo konti. And nandito na tayo sa Osu Shopping District. Okay, so pasok tayo dito. Let's see kung ano yung mga makikita nating kainan. Kasi sikat to guys sa Japan, yung mga parang shopping district. Ito siya guys, tingnan nyo.
Nung pumunta tayo ng Sapporo, meron din ganito, yung parang mahabang shopping district. So maraming ganun dito sa Japan. And ang ganda guys ng vibe sa Nagoya kasi it's as modern as Tokyo pero hindi siya ganun ka-busy. 'Di ba? So hindi siya ganun ka-crowded unlike Tokyo. Siguro sa Tokyo at this time, yung mga tao doon like siksikan na sa mga ganito. Pero tingnan nyo dito guys sa Nagoya, hindi siya ganun ka-crowded. And guys, yung mga nakikita ko dito ay winter clothes like jackets, ganon. Like yung mga ganito guys, doon din dito nagbebenta ng luggages. Ang haba pala niya, tapos sa unahan nito guys, merong shrine. Parang fox shrine siya. Tapos ang tawag ay Osu Shrine. So pupunta din tayo dun guys. Paglakad muna tayo dito sa kabuuan ng Osu Shopping District. Nandito na tayo sa Osu Kanon Temple. So sa dulo lang siya talaga nung Osu Shopping District. Ang ganda, grabe. Ang ganda niya guys, with the lantern na inilawan and everything, no? Mas ma-appreciate mo yung ganda niya because of the lanterns na inilawan. It gives talaga yung, alam mo yun, yung Japanese vibe. Naaamoy ko yung incense. Yung amoy ng incense. So, ayun guys, so nakikita niyo yung shopping district na yan. Ayan, ganyan kahaba yung shopping district. Tapos sa dulo lang niya, dito mo makikita yung temple. So, may nagpe-pray dun sa loob. Pero, hindi tayo papasok kasi bawal ata mag-film dun sa loob. Videohan lang natin yung mismong gilid ng temple. Yung may mga lantern. Ang ganda, grabe. Ang ganda, no? Super ma-appreciate mo talaga siya pag gabi. Pagbukas na yung ilaw ng mga lantern. Alam mo yon, it really gives off a Japanese vibe. Kung fan talaga kayo ng Studio Ghibli guys, like super ma-appreciate nyo siya talaga. Kasi it reminds you of yung Spirited Away. It's very, alam yun, yung traditional na Japanese temple. Pag nandito ka, dito mo marirealize na Nagoya is very underrated. Combination siya ng cultural and modern. Alam mo yon, as modern siya ng Tokyo pero hindi compromise yung culture niya kasi preserved pa din yung temple, ganon. Mararamdaman mo pa din yung Japanese culture pag nandito ka. Tapos, ang maganda pa dun guys is hindi siya ganun ka crowded kasi hindi siya ganun ka popular like Tokyo and Osaka, ganon. So, konti lang talaga yung, lesser tourist yung makakasalamuha or yung makikita mo dito. Na mas na-immerse mo yung sarili mo dito sa lugar kasi hindi ka overwhelmed sa dami ng tao. Tapos meron pala dito guys, mayroong malaking bell. Ayan, malaking bell sa likod. Hindi ko lang sure kung kinakalembang din ba yung bell na yan and kung anong time, I'm not really sure. Pero meron dyan sa likod. Binabaan natin kanina, dun ulit tayo sasakay, papunta ng Sakai Station. Kasi sa Sakai Station, sa Sakai area, nandun yung Nagoya Tower or yung Mirai Tower or yung mas kilala siya na Nagoya Tower. And nandun din yung Oasis 21. Yung mga nakikita ko talaga kanina is yan, yung mga ganito. Yung mga pang winter na. Kasi start na guys ng winter season dito sa Japan. Bukod guys sa mga mga damit-damit, meron din yung mga nagbebenta ng food. Ayan, eto. May sushi, churros. Kung sarap to, no? Ito sushi bento. Tapos ito guys, mga yakitori, 1,000 yen. Ang cute. Tapos may takoyaki din dito. 750 yen. Hindi ko napansin yun kanina. May ABC Mart pala dun sa unahan. Ayun
May ABC Mart pala. Di ko yun napansin guys kasi nga kanina diba dire-diretso tayo. Tapos meron din dito guys mga gachapon. Like ito, si Winnie the Pooh, si Baymax, si Lilo and Stitch for 400 yen. Tapos ikot-ikot mo lang dito. Si Kawa. Ano pa ba yung iba? Yan, Sanrio. Ang dami. Ang hilig din kasi ng mga Japanese sa gachapon. Ito guys, mga Van shoes. 6,000 yen, 7,000, 6,000 yen. Naka-sale na daw siya. Yung pang winter ata to. Hindi ba? Winter boots. Ay, meron din dito mga New Balance. Ganon din yung price guys. 7,000, 9,000, 6,000 yen. Meron din pala dito Second Street. Second Street is ano siya, sikat na brand chain dito sa Japan na nagbebenta ng mga second-hand items or damit. So, mabibili mo siya ng mura. Sort of mura. Meron pa tayong di na-explore guys dito sa unahan. Oh, hindi tayo dumaan dito kanina. Oh, may Don Quixote pala dito. Ayun oh, may Don Quixote. Yan guys, may mga nagbebenta ng sweatshirt, 2,000 yen. Dennis yan, di ba? Pero naging Denyas. Tsaka Lego, naging Neko. Ha? Ang galing. Yan oh, may Don Quixote pala dito. Pero parang maliit lang siya. And malapit na tayo ulit guys sa entrance nitong Osu Shotengai Shopping District. Before ako pumasok dito kanina, may nakita akong yakiniku like. So, I guess dun tayo kumain ngayon ng dinner. It's already 5:35. Ang dilim na ng paligid. Grabe, alas 4 pa lang nito sa Pilipinas. Ang dilim na dito. Pwede na siguro ako kumain guys ng ganitong oras, ano? Sige, check natin guys yung yakiniku like dito sa tabi. Kung madami bang pila. Kung wala masyadong pila, kumain na tayo doon. Tapos tsaka tayo pumunta ng Mirai Tower. Ito na, yakiniku like. Parang wala nga masyadong tao. Bukas ba sila? Mukha namang bukas. Parang wala kasing nakain. Ay, may kumakain. One. Arigatou gozaimasu. Thank goodness, wala masyadong tao. Makaka-order tayo agad. Doon ako guys kumain doon sa may yakiniku like. Yan ngayon, bumalik ako dito sa station kasi dito tayo sasakay papalik. Dito tayo sasakay papunta ng Sakae. So, hintayin lang natin yung train dito sa platform 2. Then, see you sa Sakae area. Karating na tayo dito sa Oasis 21. Tapos, di ba nakikita lang natin right from there. Ayun. Ayun, yun. Yung Nagoya Tower or yung Mirai Tower. Sabi nila, mas maganda daw talaga ang Nagoya Tower pag gabi kasi yung naiilawan siya ba? So, parang mas maganda daw siya tingnan. Ang ganda! Ang ganda ng Nagoya. Pag nandito kayo guys sa Nagoya, parang mas maganda ata na mag-book kayo ng hotel dito sa Sakae area. Kasi dito sa Sakae, dito mostly makikita yung mga sikat na tourist spots and dito mismo yung shopping district or mismong parang center ng Nagoya. Kung gusto nyo na malapit kayo sa shopping center, sa mga tourist attraction, dito kayo mag-book ng hotel dito sa Sakae. Medyo namahalan kasi ako sa mga hostel dito sa Sakae area. So sabi ko dito na lang ako sa Nagoya na area kasi yung malapit sa Nagoya station, yung 9 hours. Kasi mura lang siya, 'di ba? 6,300 lang. Eh dito ata yung mga nakita ko 12,000 tapos hostel yun, guys, no. So medyo pricey siya. So hindi naman ako maselan sa hostel. So yun na yung binook ko, yung malapit sa Nagoya station. Dito na tayo sa taas
ng mismong Oasis 21. Tapos ayan guys, so yung sinasabi ko, meron parang, hindi pala siya fountain. Parang pool? Parang pool something. Tapos ayan guys, so makikita nyo ang Nagoya Tower from here. Tapos kita nyo, may pa-pool pa here. Grabe. Ang ganda. From here guys, makikita nyo din yung mismong city or yung mismong Sakae area from here. Right from the center of this place, makikita kayo ganitong magandang view. Oh, grabe. Diba? Super underrated guys ng Nagoya. Like super. Pwede kang maglakad-lakad lang, enjoy mo yung city while hindi ka, nakikipagsapalaran sa madaming tourists. Unlike Tokyo and Osaka. Tapos, ayun guys, so meron din doon Ferris wheel. Di ba nung pumunta tayo ng Sapporo, meron din ganyan, yung Ferris wheel sa taas ng mismong building. Alam ko yung ganyang Ferris wheel, nakapatong din yan sa taas ng building eh. Ang ganda ng Sakae area sa city of Nagoya. Ang ganda, grabe. Buhay na buhay yung city nila, pero hindi siya as crowded nga. Nakikita ko actually sa comments ng iba na pumupunta dito sa Japan, sabi nila, Nagoya daw is boring. Tapos parang wala ka daw masyadong magawa except pag nag-day tour ka daw or pumunta ka sa Shirakawa-go kasi malapit lang dito guys. Ang Shirakawa-go from Nagoya compared sa kapag manggagaling ka pang Tokyo, Osaka, ganon, mas malapit siya sa Nagoya. So yun yung sabi nila, hindi daw ganun ka-enjoyable yung Nagoya kasi parang naboboringan nga daw sila. Pero for my first time here, parang hindi naman. Siguro kanya-kanyang opinion. Kasi for me, mas na-enjoy ko yung laid back. I don't need this no more. I don't need to stay, finna walk out that door. My mistake, giving you love galore. Hope you find someone. Nilalamig na ako guys, super lamig ngayon. Tingnan natin what's the weather. Weather right now, it's 4 degrees. Highest is 9 degrees and lowest is -1. From here guys, nakikita ko yung Don Quixote doon. Punta tayo doon kasi hindi pala ako nakapagdala ng extension wire. Ang mga saksakan kasi sa hostel guys ay limited lang. So kailangan ko ng extension wire para makapag-charge ako ng devices ko later. Di ba guys, no? Ang ganda kasi ang busy nung city pero hindi ganun kadami yung tao. Tapos yun sa harap niya lang pala yung Ferris wheel, Sunshine Sakae. Ayan. Tawid tayo dito. Tapos, check natin yung electronics. Bili tayo ng extension wire. Nakabili na tayo guys ng ating extension wire. Gagamitin natin sa hostel later. And ngayon, naglalakad-lakad lang ako dito sa Sakae area. Ang lamig, naninigas na yung kamay ko. Maglalakad-lakad lang ako dito. Mag-ikot-ikot. Walang itinerary. Ikot lang din hanggang sa mapagod. Uuwi. Ganon. So, kaka-explore natin ng Sakae area. Bumaba ako ng parang subway. And hindi ako sure kung subway ba talaga siya kasi parang siya, underground shopping street. Like, tignan nyo guys. Like ito, sa baba siya, tapos may mga kainan. May mga kumakain, may mga nainom. Di ba? And, ang hanap ko lang talaga guys is yung subway station. I-check ko sa Google Maps. Doon naman ako sa spot na yung tinuturo. Wala na din naman akong makitang daanan pababa bukod dito. So, sumunod na lang ako. Pero hindi talaga ako sure kung ito ba talaga yung subway station. Sinusundan ko na lang. Pero ang ganda dito guys, ang daming shops. I mean, doon sa unahan, madami pang bukas. Pero dito kasi sa bandang dulo, like this, sarado na sila. Pero doon kanina guys sa unahan, madami pang mga kumakain tsaka nainom. Oh, I think guys, tama yung pinuntahan ko kasi nakikita ko may gate
Doon sa unahan. Oo, okay. So, tama naman pala, guys. Dito naman pala talaga yung daanan papunta sa subway station. So, yun guys. Pupunta ako ng Churumay line. Tapos, baba ako ng Osokanon station. Tapos, after nun, guys, balik na ako dun sa Nagoya station. Let's call it a day muna. Kasi bukas, madami-dami tayong itinerary. So yun guys, pasok muna tayo dito sa station. Okay, meron pa tayong 900 yen. Pero ang sabi, sa platform 2, sa platform 2 daw tayo pupunta. Kasi yun daw yung Churumay line. Okay, sundan lang natin guys yung sign. Hindi naman siguro tayo maliligaw nito. Balik tayo kayo ng next update. Time check guys, it's 10:46 na ng gabi. And naisipan ko na lakarin mula dito sa Sakae papunta sa Nagoya Station kung saan nandun ang ating hostel sa 9-hour Nagoya. So lalakarin lang natin siya. Chinek ko sa Google Maps, mga around 30 minutes lang naman. Tingnan nyo yung nilalakaran ko guys pa uwi. Diba ang dilim? Kampante akong walang mangyayari sa aking masama kaya kahit madilim yung daan, go pa din kasi I feel safe. Pero pag nagte-travel kayo guys, syempre stay vigilant pa din kasi hindi naman natin alam 'di ba yung mga keme-keme latik sa tabi-tabi. So we have to stay vigilant pa din kahit we feel comfortable sa isang lugar kung saan tayo nagta-travel. Magkumbiniran tayo before tayo umuwi. Let's go! It's the only thing I know for sure. Baby, it ain't love, but I'm loving the way it feels. It ain't love, but I'm in it for all the thrills, yeah. Why does it have to be forever to count? It ain't love, but it's enough. Oh yeah, it ain't love, but it's enough. Oh yeah. Nandito na tayo guys sa 7-Eleven. And hanap lang ako guys ng aking kakainin. Nagustuhan ko to kanina guys. Ito, ang sarap nito. Na-try ko to kanina. Ang sarap. So, kuha ulit ako. 398 yen siya guys. Nasa na ba? Ito. 398 yen. Kuha akong drinks. Wala yung ano, yung milk. Try natin to. Milk coffee. Ay, palitan na lang pala natin ng ano. Ito na lang, mag-strawberry milk. 'Di ba guys, no? Strawberry. Wala kasi yung parang Yakult. Masarap sana yun. Tapos, ang kakainin natin sa lobby. Sana may ano dun. Heater, like microwave. Kung wala, painit na lang natin dito. Ito. Spicy tofu and almond yakisoba. Parang di ko bet. Wait lang. Wala bang rice meal? Ito, tonkatsu. Ito na lang. Meron pa yung masarap din to. Yung chicken sandwich. Mga pagkain. Merong rice meal dyan sa baba. Tapos ito mga macaroni. Tapos mga salad, burger. Tapos dito naman guys, mga onigiri. So different types of onigiri yung nandito. Ito lang yung akin muna. Check natin kung may magustuhan tayong dessert dito. Try nyo to guys. Yung ito, sobrang sarap nito. Sige, bili tayo guys nito. Iba-ibang chips, snacks. Tapos ito mga ano, curry, sauces, ganyan. Tapos dito mga chips ulit. Ito, dried fruits naman yung nandito guys. Hindi ko pa na-try yung mga ganito, pero sige, sa susunod try natin kung anong lasa.
Total ng nabili natin is 1,435 yen. Nakabili tayo ng rice meal. Nakabili din tayo ng dessert and drinks. Yan, malapit na tayo guys sa ating hostel and nakakatuwa kasi Friday ngayon, 'di ba? Nakakasalubong ko yung mga salaryman na galing sa partihan, tapos yung iba tipsy na, tapos yung alam mo yun, yung maglakad na parang gewang-gewang na. Nakakatuwa, nakakaaliw tignan. Nandito na kasi ako guys sa hostel. Sa labas ng hostel, ito siya guys. 9 hours capsule and coffee. So, meron siyang coffee shop dito sa baba. Yan. Papasok sana ako kaso may mga nakapatong na towel sa lamesa. Hindi pala pwedeng kumain dito sa lobby ng outside food. Yung pwede lang kainin dito is yung food dun mismo sa cafe. So, pwedeng kumain ng outside food sa 10th floor. Yan, pinindot ko yung 10th floor kasi sa 10th floor daw guys yung lounge area. Nandito na tayo ngayon sa loob ng room o yung tinatawag nilang pod. So, each person guys, meron siyang designated na pod. Nandito na tayo ngayon sa loob ng ating pod. In fairness guys, yung loob is very malawak. Dito na area, dito yung saksakan. Ito yung binili nating extension wire kanina sa Don Quixote. Tapos dito yung pwede yung ma-adjust yung light. Ito yung entrance ng pod. Actually guys, ang lapad nito. Tingnan. Ito yung kamay ko. Malapad siya guys. Nabook ko to guys. Itong 9 hours na hostel sa Agoda for 6,300. So, for the entire stay na natin yun ng 5 days and 4 nights. So, hindi na guys masama. And sobrang lapit niya lang sa Nagoya Station. Dito ko na muna i-end ang vlog natin. Ang araw natin nag-start by, yun nga, yung transfer from airport going to dito sa Nagoya Station. Tapos pumunta tayo ng Mirai Tower, Oasis 21. Tapos nag-explore tayo dun sa Uso Shotengai shopping district, tsaka dun sa may Oso Temple. So later medyo madami-dami ang ating itinerary, so kailangan na nating matulog. So dito ko muna guys i-end ang vlog. Stay tuned for the next vlog guys. Bye bye.